pisan por trillion ang proposed national budget ng Pilipinas para sa taong 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, ang 2027 National Expenditure Program o NEP ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.2 trillion, mas mataas ng 6% kumpara sa 6,793 trillion na budget ngayong 2026. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Isa sa pinakamalaking allocation ay para sa education sector na nasa humigit kumulang 976 billion. Ang pondong ito ay para sa mga programa at pangangailangan ng sektor ng edukasyon, kabilang ang mga paaralan, guro, estudyante at iba pang education services. Bukod sa education, kabilang din sa national budget ang pondo para sa healthcare, social protection, infrastructure, agriculture at iba pang serbisyo at programa ng pamahalaan. Kadyo malalaking tanong ngayon. Sa C7 trillion na proposed budget, gaano kalaki ang mapupunta sa mga serbisyong direktang nararamdaman ng mga Pilipino? Mas maraming classrooms ba? Mas maayos na healthcare? Mas malaking suporta para sa senior citizens at mga pamilyang nangangailangan? Mas magandang infrastructure at public services? Mahalagang tandaan na proposed budget pa lamang ang 7.2 trillion. Dadaan pa ito sa deliberations at proseso ng Kongreso bago maging final national budget. Kaya mahalagang bantayan natin kung paano ito pag-uusapan, susuriin, at kung may mga pagbabago bago tuluyang maaprubahan. Dahil ang national budget ay hindi lang basta malaking numero. Ito ay persumbana na inilan para sa mga programa at serbisyo ng gobyerno. Kaya ikaw, saan sa tingin mo dapat mas bigyan ng priority ang budget? Education, healthcare, senior citizens, social protection, o infrastructure? I-comment ang inyong sagot at i-share ang balitang ito para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa 2027 national budget.